Ka-crypto, naghahanap ka ba ng contract address ng Pi Network para makabili sa PancakeSwap o kaya ay sa MetaMask? Huminto ka muna! Sa video na ito, sasabihin ko sa inyo ang buong katotohanan tungkol sa Pi Network contract address at kung bakit napakaraming mga kasama natin ang naluloko at nawawalan ng pera dahil dito. Marami po sa atin ang excited sa pag-aakala na pwede na tayong bumili ng Pi sa iba't ibang exchange platforms. Pero ang tanong, totoo ba yung mga nakikita nating Pi sa mga DEX screener? O isa lamang itong malaking bitag para sa ating mga nais kumita? Kaya sa video na ito, bubuksan po natin ang ating mga mata sa reality ng project na ito. Ang video po na ito ang siyang magliligtas sa inyo mula sa mga fake tokens na nakakalat ngayon dito sa internet. At ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung ano nga ba ang contract address na yan. Ayan, ang basics. Simulan po natin sa basics para sa mga ka-crypto natin na baguhan dito sa mundo ng crypto. Ano nga ba itong tinatawag na contract address or CA? Sa madaling salita, isipin po ninyo ito bilang isang ID number o passport ng isang token sa loob ng blockchain. Kapag ang isang token ay tumatakbo po sa Binance Smart Chain o Ethereum, kailangan ito ng unique identifier para mahanap ito ng system. Kung gusto mong bumili ng isang token, kailangan mo yung tamang contract address para sigurado ka na yung token na binibili mo ay yung legit na project at hindi po yung gawa-gawa lamang ng iba. Ang problema, dahil po sa sobrang taas ng hype sa Pi Network, marami ang mga abusadong tao ang sumasamantala. Hinahanap ito ng mga tao dahil gusto nilang mag-invest ng maaga bago pa man mag-open mainnet. Gusto nilang makasabay sa excitement. Pero ang tanong, tama ba ang ganitong diskarte? Ka-crypto, ito na ang katotohanan na kailangan po nating tanggapin. Ang tunay na Pi Network ay kasalukuyang tumatakbo sa sarili po nitong enclosed mainnet blockchain. Ibig sabihin, hindi ito tumatakbo sa network ng Binance Smart Chain, Ethereum o kahit anong popular na network na nakikita natin sa mga exchanges ngayon. Kaya ang verdict, walang official contract address ang Pi Network na pwedeng i-trade sa mga decentralized exchanges sa ngayon. Kung may nakikita kayong presyo sa internet o sa mga trading websites, yan ay isa lang ang ibig sabihin yan. Ang mga ito ay IOU o kaya naman ay mga fake Pi tokens. IOU po ang tawag sa yan na nga, yung IOU, isang pangako na exchange na may Pi sila pero sa totoo lang, wala pa silang hawak na tunay na mainnet coins mula sa core team. Ang mas malala, ang iba ay purong scam na ginawa lang para nakawin ang pera ninyo. Ayan, sa tingin ko po, ang paghahanap po ng contract address sa ngayon ay isang malaking risk na hindi dapat ginagawa ng isang seryosong Pi miner. Bakit ka bibili ng fake kung mayroon kang tunay na namamine sa iyong Pi app? Ang mga taong naghahanap nito ay nagpapakita po ng kawalan ng tiwala sa sarili po nilang namina. Dapat po nating tandaan na ang value ng Pi ay wala sa pag-trade ng fake tokens, kundi nasa ecosystem na binubuo natin ngayon. Kaya wag po kayong magpadala sa FOMO o yung tinatawag nating fear of missing out. Paano naman naka-scam ang mga fake contract address na yan? Kaya ngayon ay pag-usapan naman po natin kung paano ang
modus ng mga scammers na yan. Napakadali lamang pong gumawa ng token sa blockchain kung hindi po ninyo alam. Sa loob lang ng 5 minuto, pwedeng pangalan ng isang scammer ang kanyang token. Pwede po niyang pangalanan yan, or ilagay yung pangalan ng isang scammer sa kanyang ginawang token na Pi Network o Pi Gold or Pi Ino, at marami pa diyang iba. Gagawa sila ng website, magpapakalat po ng contract address sa mga Facebook groups, Telegram channels, at sasabihin nilang limited time lamang ito. Ang tawag sa isa sa mga modus na ito ay honeypot scam. Ito yung klase ng scam kung saan makikita mo na tumatas ang value ng token na binili mo. Pero kapag gusto mo na itong ibenta o iswap pabalik sa pera, hindi mo na magawa. Honeypot kasi, pumasok ka sa bitag pero hindi ka na makakalabas. Nakuha na nila yung pera mo at naipit na yung token mo sa wallet mo na wala namang value. Nakakaawa yung mga nakikita ko sa mga comments section natin na nagtatanong tungkol sa PyTrump o kung ano-anong fake tokens dyan na ipinangalan kay Pi. Nakikita ko yung lungkot sa mga taong ito. Kaya ang payo ko ay kung ang nagtatanong po sa contract address ay hindi galing sa official website ng Pi, ayan, ay i-report po ninyo agad. Huwag kayong mag-comment para hindi na sila mag-trend. Ang mga scammers na ito ay umaasa po sa curiosity ninyo. Kapag nakita nyo na ang pangalan ay hindi naman match sa official announcement, ay lumayo na po kayo. Ngayon ay paano nga ba ang tamang pag-hold ng Pi? Napakasimple lamang po mga ka-crypto kung paano. Kapag na-migrate na ang Pi mo sa main wallet, doon mo lang masisigurado na nasa iyo ang control. Ang pinaka-importante po sa lahat, mga ka-crypto, huwag na huwag ibibigay ang iyong fast phrase sa kahit sinong humihingi nito. Sinasabi nila, bigay mo na sa akin ang fast phrase mo para ma-connect natin sa contract address. O kaya naman, isync natin ang account mo. Wag na wag ninyo itong gagawin. Kapag ibinigay mo ang fast phrase mo, para mo na rin ibinigay ang susi ng bahay mo at ang lahat ng naipon mong Pi. Sa tingin ko, ang pag-secure ng fast phrase ay ang pinakamalagang skill na dapat pong matutunan ng bawat Pi pioneer. Hindi ito dapat pinagkakatiwalaan ng kahit sino. Maging kaibigan mo man o kung sino mang expert sa internet. Ang iyong security ang iyong kayamanan. Huwag kayong maging kampante porket matagal na kayong nagmimina. Ang isang pagkakamali sa pag-handle ng passphrase ay katumbas po ng pagkawala ng lahat ng pinaghirapan ninyo. Ayan, kailan ba tayo magkakaroon ng totoong trading? Mangyayari lamang ito kapag binasag na ang firewall ng enclosed mainnet at pumasok na po talaga tayo sa open mainnet. Pagdating po ng phase na yan, maglalabas po ang Pi Core team ng official announcement sa loob ng kanilang application. Doon natin malalaman kung ano po ang totoong paraan para ma-trade itong si Pi sa mga legitimate na exchanges. Hindi natin kailangang magmadali. Ang pagiging pioneer ay isa pong marathon at hindi po ito sprint. Kung talagang naniniwala ka sa vision ni Pi, maghihintay ka ng tamang announcement. Ngayon sa aking pananaw, mas magandang yung dahan-dahan pero sigurado kaysa sa mabilis nga pero scam naman. Ang development po ng technology ay hindi po minamadali. Ang mga taong nagmamadali ay kadalasan po silang nabibiktima. Ang paghihintay ay bahagi po ng tagumpay.
Tiwala lang tayo sa proseso na inilalatag ng core team. Sila ang nakakaalam ng tamang panahon kung kailan handa na ang market. Ayan, kaya mga ka-crypto, kung may nakita po kayong contract address na kumakalat sa mga groups o internet, i-comment po ninyo sa ibaba. Ipaalam po ninyo sa atin para ma-check natin at nang hindi na makapag-scam ng iba pang kasama natin. Kaya sama-sama po tayong magbantay. Mag-ingat po kayo palagi at huwag pong magpadala sa salita, sa matatamis na salita ng mga manloloko. Kung hindi po galing sa official PayUp, ituring po ninyo itong scam. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended na video dito.